Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo nanoroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Tony Ray Luong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. O bago tayo magpatuloy, I would like to extend my appreciation doon po sa mga wala pong sawang nagsusubscribe po sa atin, na nagpa-follow po sa atin, yun mga likers po natin, nag-share po natin mga videos, no? Marami pong salamat, no? Lalo na sa yung mga hindi po nag-skip ng mga ads po natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Well, it could be good morning, good afternoon, or madaling araw na, no? Diyan sa inyo. Depende po yan sa inyong mga time zones. Ba't anumang oras po ninyo mapapanood ng ating video, no? Ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at ganoon na rin po ang inyong mga mahal sa buhay. Alright? So marami pong salamat. O bago tayo magpatuloy, pwede po bang makahirit po sa inyo ng isang pabor po, no? Alam ba ninyo na tulad kong nasasabi ko, no, lagi sa ating mga videos, na reminder lang po ito na ayon po sa datos ng YouTube ay more than 50% po ng mga viewers po natin ay hindi po sila subscribers. So kung hindi pa kayo napag-subscribe, and if you find our videos informative, interesting at nakakatulong naman po, no? Paki-subscribe po or paki-hit din po yung share and like buttons po natin, and of course yung notification bell, upang sa ganun pag may mga updates po tayo, lagi po kayong updated at wala po kayong mami-miss na mga episode. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay, maraming salamat. Okay, sorry. Bago tayo magpatuloy, at ang ating pong tatalakayin ngayon, no, ay sulat po sa atin ni at unknown OC3NC. So, yan po ang kanyang username. At ang sulat niya sa atin ay ganito. Sabi niya, "Hello po, attorney. May mana po kami sa lolo ko. Ang problema po, pinatayuan na ng bahay po ng pamangkin ng may-ari na binilhan ng lolo ko. May hawak po kami na deed of sale at saka tax declaration. May habol po ba kami kasi matagal na po itong nabili? Pareho pong namayapan na po ang nagbenta at saka yung bumili. Sana po mapansin po ninyo ang aking sulat." So, yun po ang kwento niya sa atin. But anyway, okay, base ka sa kwento mo, no? Kung meron pala kayong kopya na deed of sale at mayroon pa kayong copy na tax declaration certificate, although hindi maliwanag doon sa inyong sinasabing tax declaration certificate, kung ito ba ay nakapangalan pa rin sa old na may-ari, yung nagbenta sa lolo ninyo, no? At gano'n din yung date of sale, no? So, at anyway, kung meron kayong copy ng deed of sale, no, kahit na sabihin natin na mayapan na yung seller at saka yung buyer, ay puwede pa rin po itong enforceable pa rin po ito, no? So, dahil kung kayo na lang ang natitirang maituring na surviving heirs ng inyong lolo dahil ang mga magulang niyo ay wala na. So by right of representation po, no, you have the right na mag-inherit po, no, and mag-claim po ng ownership doon sa nasabing property na nabili ng inyong lolo. So what you will do is, kung hindi pa kayo nagkaroon ng tinatawag nating settlement of estate, abay magpagawa na kayo ng extrajudicial settlement of estate sa lawyer, no, and then mabayaran ng kaakibat ng mga taxes, no, at magkaroon din kayo ng mga yung publication, no, sa settlement estate na for 3 consecutive weeks, no, sa newspaper of general circulation. At pagbayad na po ang mga taxes tulad ng estate tax, documentary stamp tax, no, at kung updated naman po ang payment ninyo ng amilyar, no, you can you can you can process, no, these papers, no, bayaran po ninyo sa biyaya ang inyong mga taxes na nabanggit, and then na-comply po ninyo yung publication, no, sa newspaper of general circulation yung inyong settlement of estate, then pwede po ninyong i-process yan at mabigyan po kayo ng certificate authorizing registration or ICAR, no, ng BIR. Okay? At sa pamagitan po nito, you can have the
title of the property, kung hindi man ito titulado, ay yung tax declaration certificate, ma-cancel ito kung ito pa'y nakapangalan pa sa seller o kung nakapangalan sa inyong lolo, ma-cancel ito at mapalitan po sa inyo bilang mga tagapagmana. Ngayon, hinggil naman doon sa nagpatayo ng bahay, of course, you have the right to demand na sila i-vacate po nila yung bahay. No? Kasi yung pamangkin ang nagpatayo nito. Now, hindi natin malaman kung ang yung pamangkin ba no, na nagpatayo ng bahay may tuturing na builder in good faith. Kasi kung hindi pa kasi na ipalipat no, yung tax declaration certificate ah, ng property na ito'y nakapangalan pa rin sa kanilang sa seller. No? So maaaring may tuturing din ng nagpatayo ng bahay na pamangkin na ay sila ay may tuturing na builder in good faith. No? Kasi pag builder in good faith, may karapatan din po sila na either mambayaran sila doon sa kanilang bahay or kung mas malaki ang halaga ng bahay no, kaysa lupa, then maaaring bilhin nila yung lupa kung saan nakatira yung nakatirik yung kanilang bahay. But ang pinaka-importante rito is yung mabawi po ninyo no, ang possession at ownership ng lupa. So pag hindi pa rin kayo nagkasundo halimbawa sa barangay, so humingi na kayo ng copy ng ah, certificate to file action doon sa barangay at makipag-ugnayan kayo sa lawyer no upang sa ganun ay makapag-file kayo ng kaakibat na legal remedies no upang mabawi po ninyo ang inyong properties na inyong namana. So depende po sa assessment ng lawyer ninyo. So maaari kayo mag-file ng complaint or petition for action reimbindicatoria no wherein your remedy is to recover ownership and possession of the property kasi inaangkin na no ng pamangkin na yung bahay. So the fact na yung possession wala sa inyo at may nakatirik ng bahay doon. They are already exercising ownership. So yung inyong deed of sale, pwede po nyo magamit yan, no? At saka yung tax declaration certificate to prove that there was already a sale and transfer of ownership, no? From the time na nagbilihan, no? Nagkaroon ng bilihan ang inyong lolo at saka yung seller. So, in short, kung yung pamangkin nila ngayon ay kaya sila nandyan because ang paniniwala nila no, o kanilang mga magulang ay bahagi pa rin ito ng mana, ay hindi na ito bahagi ng kanilang mana dahil at the time na nagkaroon ng bintahan no, sa lolo ninyo at saka yung seller no, na parehong pumanaw na, ang ownership ng lupa ay nailipat na sa inyong lolo. Kaya hindi ito maaaring magiging parte pa ng mana ng magulang o yung pamangkin ng seller no, na kung saan sila ay nagpatayo ng bahay. So yun po inyong gagawin no, upang ma-recover po ninyo ang nasabing property. Ang ang hindi ko po lang hindi lang kasi tiyak dito sa sulat mo ay kung kailan ba ito nangyari no, because kung may katagalan na no, ang transaction nito ay maaari pong ang maging depensa po nung mga pamangkin ay halimbawa ay nakalipas na ang 20 or 30 years na ay wala kayong ginawa, ay baka maging depensa nila kung kayo man ay maghabla, no? Ay papasok na dito yung laches, no? Or you have slept in your rights, no? For unreasonable period of time na kung saan ay ang anumang karapatan mayroon kayo diyan sa property by virtue of the deed of sale, no? Is deemed prescribed or has lapsed already by laches. So, maaaring ito ay magiging panangga, no? Panlaban din, no? Laban sa inyo. But anyway, get in touch with your lawyer, no? Upang sa ganun malaman talaga natin kung ano ba ang status ng nasabing property. Okay? Maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, puwede mo bang makahingi ng ano sa inyong pabor, no? Hingi lang po ako ng oras po ninyo na kung puwede po ay may pino-post po tayong libro na inyong lingkod, no? I highly recommend na magkaroon kayo ng copy nito. Particularly, ito pong legal handbook, no? A daily companion for all, no? Kahit na hindi po kayo lawyer, ay ito po ay mahalaga 'no, na meron kayong kopya nito sa inyong bahay ninyo o kaya sa inyong workplace para kung mayroon man kayong mga certain legal concerns 'no,
you can read these books at nandito po ang mga extract ng mga batas, no, na may kinalaman po sa buhay natin na karamihan po diyan ay napag-usapan na-discuss na natin dito sa ating mga videos sa ating Batas Pinoy channel, okay? So mga hardbound po ito, no? And malaking bagay po kung meron kayong kopya nito. Of course, pinopropose po natin, no? Pinopost din po natin itong handbook on the Bill of Rights, no? Kung saan nandito po yung mga batas po natin, no? Tungkol sa ating karapatan, no? Sa ilalim ng saligang batas, no? Lalo na pag may kinalaman sa arrest, no? Without warrant o warrantless arrest, no? Or pag-search and seizure, kailan ba tayo dapat ma-arresto ng walang warrant, or yung mahulughog yung mga properties po natin na walang warrant o magiging warrantless search, no, and all these things, no. At kung isang tao ay under investigation o na-aresto kayo, ano bang karapatan ng isang tao na under investigation? So, malaking bagay po kung kahit paano meron po kayong kopya ng mga librong ito for your own reference, no? Para meron kahit paano ay meron po kayong kaalaman, no? Kung sakali man, no, may curious lang kayo, alam alam ninyo kahit paano na kung ano ang inyong karapatan sa ilalim ng batas. Of course, dito din sa librong ito, nandito po yung iba't ibang ah, situation, no, kung saan ay lalo na ngayon medyo digital world na po tayo pag ang ating pong electronic gadgets po natin magagamit po yan sa krimen, no? Ay ito po ay magiging cybercrime and ang ating pong mga gadgets, no, could be confiscated or taken possession, no, by the authorities, no. So kailangan niya ng iba't ibang klaseng cyber warrant, no, for forensic examination or para po makuha po, no, yung contents ng ating mga electronic gadgets that could be used for or against you, no, in the course of the proceedings. Kaya mahalaga po na kahit paano meron po tayong kaalaman din tungkol sa usaping ito. Okay? And of course, iba pong libro po natin sa mga panyeros o panyeras po natin yan yung ating labor laws, no. This is a handy material, no, sa ating mga HR practitioners at sa ating mga labor and industrial relation practitioners. Of course, yung corporate law, no, annotated sa ating pong corporate lawyers ay malaking bagay po kung meron po kayong copy po nito. Of course, the last but not the least, yung ating pong SIPRA, the Code of Professional Responsibilities and Accountabilities po natin bilang abogado. Ito po yung ating Bible, no? So it's very important na meron po tayong copy nito sa ating workplaces. Okay? Maraming salamat. All these books, no, are hardbound po ito and free delivery po. So you're interested, paki-screenshots po yung ating yung mga librong ito or you can visit their website, no, www.central.com.ph. Okay? And malalaman po nyo pag nagbisita kayo sa website, maano po nyo kung ano yung contents ng mga librong ito. So na bago kayo bumili o magkuha nito, you can have an informed decision if it is worthwhile na magkaroon po kayo ng ganitong libro. Pre-delivery po sila, no, nationwide. They have branches in ang ating pong publishers, Central Books, no, the leading law books publishers po sa Pilipinas. They have branches in Manila, Mandaluyong, Makati, and in Quezon City, and also in Davao and in Cebu. Okay? So maraming salamat sa inyong oras. All right. So okay, bago tayo magpatuloy na sa kakapasok pa lang, pwede po bang kung if you find, no, our mga videos po natin interesting and helpful, kung hindi pa kayo pag-subscribe, paki-click lang po ang subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun ay meron po kayong may update po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss, no, sa mga episode natin. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and I hope to see you again, no, in the next video po natin. God bless.